Это меняет все, что мы думали, что знали о ледниковом периоде. Расстояние между вторым маляром и суставной головкой составляет ровно 112 миллиметров. Понятно. Отклонение от Homo sapiens является экстремальным. Sa gitna ng napakalamig na Siberian tundra, kung saan ang temperatura ay bumabagsak hanggang -50 degrees Celsius, mayroong isang discovery na magpapabago sa ating paniniwala tungkol sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong 2020, sa isang malayok na bahagi ng Russia, natagpuan ang mga buto ng isang higanteng nilalang. Hindi karaniwang mammoth, kundi isang creature na may sukat na higit 13 feet ang taas. Ano ang kanilang nakita sa ilalim ng yelo? Bakit mabilis na ipinagbawal ng mga otoridad ang akses sa lugar? At pinakamahalaga, tunay bang umiral ang mga higante dito sa ating mundo libo-libong taon ang nakarakaraan? Ito ang kwento ng Siberian Giant Mystery. Upang maunawaan ang misteryong ito, kailangan nating balikan ang lokasyon kung saan lahat nagsimula. Ang Siberia, ang pinakamalawak na rehiyon sa Russia na sumasakop ng higit 13 million square kilometers. Ito ay kilala sa matitinding lamig, walang katapusang tundra at sa permafrost o permanenteng yelo na tumatagos hanggang ilang daang metro sa ilalim ng lupa. Sa loob ng libo-libong taon, ang permafrost na ito ay naging natural na freezer na nag-ingat ng mga labi ng mga prehistoric na hayop, mga mammoth, woolly rhinoceroses at iba pang mga nilalang ng Ice Age. Ngunit noong 2020, ang natuklasan ay iba sa lahat. Ang lugar ng discovery ay malapit sa Pechevalavato Lake sa Yamalo-Nenets Autonomous District, isang malayok na rehiyon sa Arctic Circle ng Russia. Dito, sa mga mababaw na tubig ng lawa na nabuo dahil sa pagkatunaw ng permafrost, unang nakita ng mga local reindeer herders ang kakaibang mga buto. Ayon sa mga eksperto, ang permafrost sa rehiyong ito ay umiiral na higit 50,000 taon na nangangahulugang anumang nakalibing dito ay mula sa isang panahon kung saan ang mundo ay lubhang naiiba sa ating kilala ngayon. Ang Siberia ay laging sentro ng mga kakaibang discovery. Noong 2020 lamang, maraming mga natuklasan ang inulat, mula sa well-preserved na mammoth skeleton hanggang sa mummified na prehistoric bear. Munglit ang discovery na ating tatalakayin ay may kakaibang katangian na nagdulot ng pag-aalala sa siyentipikong komunidad. July 22, 2020, sa isang karaniwang araw ng pag-aalaga ng kanilang mga reindeer, ang mga local herders sa Yamalo-Nenets region ay nagkaroon ng isang hindi malilimutang pangyayari. Habang naglalakbay sila sa paligid ng Pechevalavato Lake, napansin nila ang mga kakaibang buto na lumalabas sa yelo. Sa una, akala nila ay karaniwang mammoth remains, isang common na discovery sa regiyon. Gulit habang mas nilalapitan nila ito, mas naging malinaw na may kakaiba sa sukat at istruktura ng mga buto. Ayon sa mga ulat, ang mga buto ay may kakaibang proporsyon, mas mahahaba at mas makapal kaysa sa karaniwang mammoth bones. Ang pinakakapansin-pansin ay isang femur o buto ng hita na sumusukat na higit 1.5 metros ang taas. Para sa konteksto, ang average na mammoth femur ay nasa 1 meter lamang. Ibig sabihin, ang nilalang na ito ay may sukat na higit pa sa karaniwang woolly mammoth. Ang mga herders agad na nagpaalam sa local authorities at sa loob ng ilang araw, dumating ang isang team mula sa Russian Academy of Sciences. Pinamunuan ang ekspedisyon ni na Dr. Alexei Volkov, isang paleontologist na may higit 20 years na karanasan sa pag-aaral ng Siberian permafrost discoveries. Kasama nina sina Dr. Irina Petrova,
isang archaeologist na espesyalista sa Ice Age fauna, Dr. Mikhail Sokolov, geologist at permafrost expert, at isang team na 15 na field researchers. Noong August 2020, nagsimula ang maingat na paghuhukay. Ang temperatura ay nasa minus 15 degrees Celsius na nagbigay ng limitadong oras para sa trabaho bago lumala pa ang lamig. Ang kanilang natuklasan ay naggulat sa lahat. Hindi lamang ito isang individual specimen. Sa loob ng 50-meter na radius, natagpuan nila ang mga labi ng 3 pang katulad na nilalang. Lahat ay may katulad na sukat at istruktura. Ang pinakakapansin-pansin ay ang istruktura ng bungo. Hindi ito katulad ng mammoth na may mahahabang tusks. Sa halip, ang mga bungo ay may mas humanoid na features, mas malalaking eye sockets at isang cranial capacity na higit 30% mas malaki kaysa sa modern tao. Ayon kay Dr. Volkov sa kanyang field notes, ang mga butong ito ay hindi tumugma sa anumang kilalang species. Ang proporsyon ay kakaiba. May katangian ng primates, ngunit ang sukat ay higit sa anumang known hominid. Ang pagtuklas na ito ay mabilis na ipinagkaloob ng classification na Classified Research Material ng Russian Ministry of Science at ipinagbawal ang publikasyon ng detalyadong impormasyon. Bakit ganito ang klasifikasyon? Ito ang nag-iwan sa maraming mga eksperto sa pagdududa. Upang mas maunawaan ang pangyayari, tayo ay makinig sa mga kwento ng mga taong direktang nakasaksi o nakabahagi sa discovery. Saksi number 1, Nikolai Yamalov, reindeer herder. Nang una naming nakita ang mga buto, akala namin ay mammoth. Madalas kaming nakakakita ng ganon sa lugar na iyon dahil sa pag-init ng klima at pagkatunaw ng yelo. Ngulit habang lumalapit kami doon, napansin ng kasama kong si Dimitri na may kakaiba sa hugis ng mga buto. Mas malalaki ito, hindi katulad ng anumang nakita namin dati. Takot kami sa una dahil sa mga kwento ng mga katutubo, may mga nilalang noon na mas malalaki sa tao. Tinawagan namin agad ang mga otoridad. Saksi number 2, Dr. Irina Petrova, archaeologist. Ang pagkakataon na makita ng ganitong uri ng remains ay napakabihira. Sa loob ng aking 15 years na karera, nakapagtrabaho na ako sa higit 50 na mammoth excavations, ngunit ito ay iba. Ang bone density, ang istruktura ng joints, at lalo na ang cranial features, lahat ay nagpapahiwatig ng isang species na hindi pa natin kilala. Ang pinakanakakabahala ay ang condition ng mga buto. Ito ay napakabuti ang preservation, parang namatay lamang ilang taon ang nakarakaraan. Ngunit ang radiocarbon dating ay nagpapakita ng edad na higit 40,000 taon. Saksi number 3, Mikhail Sokolov, geologist. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang mga buto ay napaka-interesante. Ang permafrost layer na ito ay hindi karaniwan. Base sa aming analysis, ang yelo na naglibing sa mga labi na ito ay nabuo sa isang napakabilis na proseso. Parang may biglaang freezing event na nangyari. Hindi ito natural na pag-accumulate ng yelo sa loob ng libo-libong taon. Parang may nangyaring catastrophic event na nag-freeze ng mga nilalang na ito sa loob ng ilang oras lamang. Saksi number 4, local shaman, Elena Kuznetsova. Ayon sa mga kwento ng aming mga ninuno, ang lupain ng Siberia ay dating tahanan ng mga ispolin, mga higante na namuhay bago pa man dumating ang mga tao. Sinasabi nila na ang mga ito ay may kapangyarihan sa yelo at lamig. Nang dumating ang malaking baha o pagbabago ng klima, ang mga ito ay namatari at nalibing sa yelo. Bawal naming abalahin ang kanilang mga labi dahil darating ang sumpa. Ngayon, dahil sa pag-init ng mundo, ang yelo ay nagtutunaw at ang mga ito ay lumalabas. Baka ito ay senyales ng isang malaking pagbabago.
Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng iba't ibang perspektibo, mula sa siyentipiko hanggang sa kultural at spiritual. Mulit lahat ay tumuturo sa isang punto. May kakaibang nangyari sa Siberia libu-libong taon ang nakarakaraan. Ano ang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa discovery na ito? Tignan natin ang mga dokumento, larawan at scientific reports. Evidence number 1, satellite images. Noong Setyembre 2020, ang mga satellite images mula sa European Space Agency's Copernicus program ay nagpakita ng kakaibang activity sa paligid ng Pescevalavato Lake. Makikita ang mga excavation equipment, temporary structures at ang biglaang pagdami ng personnel sa isang dating walang taong lugar. Ang mga before at after images ay nagpapakita ng systematic na paghuhukay sa isang partikular na zone na sumasakop ng humigit kumulang 2,500 square meters. Evidence number 2, official research papers. Kahit na limitado ang impormasyon na inilabas ng Russian authorities, may ilang mga published papers na nagbanggit ng discovery. Sa isang article sa Arctic Today noong July 2020, binanggit ang discovery ng remarkably well-preserved woolly mammoth remains sa Pescevalavato Lake. Ngunit sa mga susunod na buwan, walang karagdagang update na inilabas. Ang mga planned follow-up publications ay hindi natuloy na nagdulot ng pagdududa sa scientificong komunidad. Evidence number 3, radiocarbon dating results. Ayon sa leaked na field notes, ang mga buto ay dumaan sa radiocarbon dating sa Institute of Archaeology and Ethnography sa Novosibirsk. Ang resulta? Specimen A, 42,000 plus or minus 800 years BP. Specimen B, 44,500 plus or minus 900 BP. Specimen C, 41,200 plus or minus 750 BP. Specimen D, 43,800 plus or minus 850 BP. Ang BP o before present ay nangangahulugang ang mga labi na ito ay mula sa panahon ng Middle Paleolithic, isang panahon kung saan ang Neanderthals ay umiiral pa sa Europe at Asia. Evidence number 4, bone measurements. Ang mga sumusunod na measurements ay nakuha mula sa field reports. Femur, thigh bone. Average human femur, 45 to 50 centimeters. Average mammoth femur, 100 to 110 centimeters. Discovered specimen, 152 centimeters. Humerus, upper arm bone. Average human, 30 to 35 centimeters. Discovered specimen, 98 centimeters. Cranial capacity. Average human, 1,300 to 1,400 cc. Neanderthal, 1,500 to 1,600 cc. Discovered specimen, estimated 2,100 to 2,300 cc. Ang mga sukat na ito ay nagpapahiwatig ng isang nilalang na may taas na humigit kumulang 13 to 14 feet or 4 meters na may brain size na higit pa sa anumang known hominid species. Evidence number 5, DNA analysis. Ayon sa mga source na hindi gustong banggitin ang pangalan, isinagawa ang preliminary na DNA analysis. Ang resulta ay nagpakita ng mga genetic markers na hindi tumutugma sa anumang kilalang species sa GenBank database. May mga sequences na katulad mang primates, ngunit may mga unique markers na hindi pa nakikita sa anumang published research. Ang samples ay dinala sa Moscow para sa mas malalim na analysis at mula noon, walang official na result na inilabas. Evidence number 6, photographic evidence. Kahit na limitado lamang ang mga larawang inilabas, may ilang blurred at partially censored na images na nakalabas sa mga social media accounts ng ilang team members bago ito mabura. Sa mga larawang ito,
makikita ang mga buto na may kakaibang proporsyon, isang femur na mas mahaba kaysa sa isang adult human, at ang mga rib bones na nagpapakita ng isang chest cavity na higit 3 metros ang lapad. Ang Russian Ministry of Science ay naglabas ng statement noong October 2020 na nag-uutos sa lahat ng team members na huwag maglabas ng anumang images o data tungkol sa discovery at lahat ng materials ay itinuturing na state secret. Bakit ganito ang klasifikasyon? Ito ay nagdudulot ng maraming teorya. Matapos ang initial discovery, ano ang mga hakbang na ginawa ng mga otoridad at researchers? Phase 1, Site Securing, August 2020. Agad na ipinagbawal ng local authorities ang access sa buong area sa paligid ng Pesce-Valavato Lake. Ang radius ng restricted zone ay 5 kilometers at anumang pagpasok ng walang permit ay parurusahan ng heavy fines at possible imprisonment. Ang Russian National Guard ay nag-deploy ng mga personnel para bantayan ang site 24/7. Ito ay hindi karaniwan para sa isang paleontological discovery. Phase 2, International Collaboration Attempt. Noong September 2020, may report na ang Russian Academy of Sciences ay nag-request ng assistance mula sa Max Planck Institute sa Germany para sa DNA analysis. Ngunit ang request ay biglang binalik noong October nang walang paliwanag. Ayon sa isang anonymous source sa loob ng institute, may pressure mula sa government na huwag ituloy ang collaboration. May utos na lahat ng samples ay manatili sa Russia at ang analysis ay gagawin lamang ng mga approved na local laboratories. Phase 3, Whistleblower Reports. Noong 2024, may ilang anonymous reports na lumabas sa mga international science forums na nagpapahiwatig na 1. May additional specimens na natagpuan na mas malalaki pa sa unang discovery. 2. Ang DNA analysis ay nagpakita ng mga sequences na hindi impossible based sa current evolutionary models. 3. May pressure sa mga scientists na baguhin ang kanilang findings o manahimik. Ang mga reports na ito ay hindi pa na-verify, ngunit nagdadagdag ng mystery sa buong kaso. Hanggang ngayon, ang discovery ay nananatiling classified. Ang mga specimens ay nasa Moscow pa rin at walang access ang international scientific community. Ang site sa Pesce-Valavato Lake ay patuloy na babantayan at ang permafrost sa lugar ay patuloy na natutunaw dahil sa climate change na nagpapataas ng posibilidad na may karagdagang discoveries na lumabas. Ang tanong ay, bakit ganito ka-secretive ang Russian government tungkol sa discovery na ito? Ang sagot ay maaring nasa mga teorya na ating tatalakayin. May 3 pangunahing teorya na sumisikat upang ipaliwanag ang Siberian Giant Mystery. Tignan natin ang bawat isa. Theory number 1, Unknown Prehistoric Hominid Species. Ang pinaka-mainstream na paliwanag sa scientific community ay ang posibilidad na ang mga buto ay galing sa isang hindi pa kilalang species ng hominid o hominin. Supporting evidence: ang cranial capacity na mas malaki kesa sa Neanderthals, ang bone structure na may katangian ng primates, ang timeline na tugma sa panahon ng Middle Paleolithic. Scientific context: alam natin na may iba't ibang hominid species na umiiral pa noon: Homo sapiens, Neanderthals, Denisovans, at Homo erectus. Ang Siberia ay kilalang tahanan ng Denisovans, isang species na natuklasan lamang noong 2010. Posibleng may iba pang species na hindi natin natuklasan. Ang Homo gigantea o Siberian hominid ay maaaring isang branch ng human evolution na umasa sa malalamig na klima at umunlad sa isolation. Problema sa teorya: walang fossil record na sumusuporta sa ganitong sukat na hominid. Ang 13-foot na taas ay labis sa anumang known hominid size. Ang bone density at structure ay may mga anomalies. Probability: 60%. Posible, ngunit nangangailangan ng mas maraming ebidensya. Theory number 2, Gigantopithecus or Unknown Megafauna. Ang ikalawang teorya ay tumutukoy sa posibilidad na ang mga buto
ay galing sa isang malaking primate o megafauna species. Supporting evidence: ang Gigantopithecus black ay isang giant ape na umiiral sa Asia hanggang 300,000 years ago. Ang species na ito ay may taas na hanggang 3 meters at timbang na 500 kilograms. Posibleng may related species na umiiral sa Siberia. Scientific context: ang Gigantopithecus ay kilala lamang sa ilang jawbones at teeth fossils na natagpuan sa China at Vietnam. Walang complete skeleton ang natagpuan, kaya hindi natin alam ang exact na anatomy nito. Posibleng may iba pang giant primate species na umiiral sa mas malamig na klima at na-adapt sa Siberian environment. Problema sa teorya: ang Gigantopithecus ay extinction bago pa man ang timeline ng discovery. Ang bone structure ay may mga humanoid features na hindi tugma sa apes. Ang cranial capacity ay mas malaki kesa sa anumang known primate. Probability: 35%. Posible, ngunit may mga inconsistencies. Teorya number 3. Ancient Giants o Nephilim, Biblical Perspective. Ang pinakakontrobersyal na teorya ay ang posibilidad na ang mga buto ay ebidensya ng mga gigante na binabanggit sa iba't ibang ancient texts at religious scriptures. Supporting evidence: ang Biblia, Genesis chapter 6 verse 4, ay nagbanggit ng mga Nephilim, mga higante na namuhay bago ang Great Flood. Ang iba't ibang ancient texts, Sumerian, Greek at Hindu, ay naglalarawan ng mga gigante. Maraming anecdotal reports ng giant skeleton discoveries sa buong mundo na sinasabing itinago o nawala dahil sa pagkakamali ng forceps. Cultural context: sa maraming cultures, may mga kwento ng mga gigante. Greek mythology, Titans and Giants. Norse mythology, Jotnar o Frost Giants. Filipino folklore, mga higante sa iba't ibang kwento. Siberian shamanic traditions, Ispolin o mga higante ng yelo. Ayon sa mga proponent ng teoryang ito, ang mga higante ay tunay na umiral at ang kanilang mga labi ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa mundo, ngunit itinatago o sinasadyang nawasak upang hindi mapatunayan ang ancient texts. Problema sa teorya: walang peer-reviewed na scientific evidence na sumusuporta. Ang karamihan sa mga giant skeleton claims ay hoax o misinterpretation. Hindi tugma sa current understanding ng human evolution at biology. Probability: 5 to 10% sa scientific perspective, ngunit may cultural at historical significance. Teorya number 4. Misidentified mammoth o kilalang species. Ang pinaka-skeptical na paliwanag ay ang posibilidad na ang mga buto ay galing sa karaniwang mammoth o ibang kilalang species, ngunit na misinterpret dahil sa iba't ibang dahilan. Incomplete remains, unusual preservation conditions, deformation dahil sa freezing process. Supporting evidence: ang mammoth bones ay madalas na natatagpuan sa Siberia. Ang permafrost ay maaaring magdulot ng bone deformation. Ang excitement ng discovery ay maaaring magdulot ng over-interpretation. Probability: 25%. Posible ngunit hindi ma-explain ang lahat ng anomalies. Anumang ang totoong sagot? Ang katotohanan ay hanggang ngayon ay walang definitive na sagot. Ang classified na kalagayan ng discovery ay nagpapahirap sa independent verification. Ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan ay ang paglabas ng complete data at images, independent DNA analysis, peer-reviewed publication, access sa specimens para sa international scientists. Hanggang sa oras na ito, ang Siberian Giant Mystery ay mananatiling isang bukas na kaso. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa misteryong ito, ano ang ating natutunan? Noong 2020, sa malayok na Pechevalavato Lake sa Siberia, natagpuan ng mga buto ng isang higanteng nilalang na hanggang ngayon ay nananatiling hindi kilala. Ang mga ebidensya ay nagpapakita ng mga buto na mas malaki kaysa sa anumang kilalang species,
radiocarbon dating na nagpapakita ng edad na higit 40,000 years, cranial capacity na higit pa sa modern na tao, at isang Russian government na nag-classify ng discovery bilang state secret. Ang mga teorya ay nag-iiba mula sa unknown hominid species, giant primates, hanggang sa ancient giants ng mythology. Ngunit ang tunay na sagot ay nasa loob pa rin ng mga freezer sa Moscow sa ilalim ng classified na documents at sa malalim na permafrost ng Siberia. Ang tanong na dapat nating tanungin ay hindi lamang ano ang mga butong ito, kundi bakit itinatago ang katotohanan? Ano ang takot na ipinapahiwatig ng discovery na ito? Bakit kailangang i-classify ang impormasyon? At pinakamahalaga, may iba pa bang discoveries na hindi natin alam? Habang ang permafrost ay patuloy na natutunaw dahil sa climate change, mas maraming mga sikreto ng nakaraan ang maaaring lumabas. Ang tanong ay, handa ba tayo sa katotohanan? Ang Siberian Giant Mystery ay patuloy na bukas at bawat taon na lumilipas, mas lumalalim ang misteryo. Sino ang magbibigay ng sagot? Kailan ito mangyayari? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ang mga sagot ay nasa yelo pa rin, naghihintay, nagisingin. Hanggang sa muli sa Pinay Mo TV Mysteries.